Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Basahin natin ang 5:19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Yung salitang naliligaw sa katotohanan ng sinuman, papagbaliking loob siya ng sinuman. Alam mo, yung pagbabalik loob sa Diyos, may kinakasangkapan ng Diyos para ang tao ay makapagbalik loob. Maaaring ang asawa, anak, magulang, kaibigan, maaaring kaaway. Ang Diyos kasi ay maraming kaparaanan ng pagtawag sa tao. Kagaya halimbawa nung naganap doon sa mga unang alagad, nung mabalitaan nung kapatid ni Pedro, ng Mesyas, ang Panginoong Jesus, binalita niya sa kanyang kapatid. Tapos binalita doon sa isa pa. Tapos binalita sa isa pa. Nagkakadugtong-dugtong para ang tao madala sa Diyos. May kinakasangkapan. Ang asawa ko minsan, kasangkapan ang asawa sa asawa. Yung nasa Korinto, ang sabi doon sa unang Korinto 7, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kaniyang asawa. So, kasangkapan ng Diyos yung lalaki sa babae, yung babae sa lalaki. Ang katunayan, doon sa unang Pedro 3, versikulo 1, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Yung lalaking hindi sumasampalataya, mahikayat kahit walang salita sa pamamagitan ng ugali ng babaeng kaanib sa iglesia o babaeng lingkod ng Diyos, pwede siyang maging kasangkapan ng Diyos para sa pamamagitan ng kanyang mabuting ugali, yung asawa niyang lalaki na hindi naniniwala, mapaniwala. At yun, nangyari na nga sa nanay ko at saka sa tatay ko. Kaya alam kong sabihin sa iyo yun, kapatid. Yun ang paraan. Kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, kailangan makakita sa iyo ng katwiran. Mahikayat mo, maipakita mo yung natutunan mong aral, nagiging halimbawa ka sa kanila. Ganyan ang mga kapatid sa iglesia. Yung mga dating sugarol, dating mga bisyoso, mga drug addict nung makapakinig, nagbago, nagulat yung mga magulang. Naku, hindi ko na patinuyang anak ko. Talagang ibinibitin ko na yan sabi. Tinatalian ko na, binubugbog ko na, ayaw tumino. Biglang-bigla tumino, nawala ang sigarilyo, nawala ang bisyo. Nagtanong sila. Ayun pala, nakapakinig sa ang dating daan, naanib. Yun, sa pamamagitan ng mabuting gawang nakita dun sa anak nila, nabuksan yung isip ng magulang. Ayun, yun, dating lulong na lulong. Pero nung makapakinig ng aral, kasangkapan ng kanyang mga kamag-anak at ang kanyang asawa para alalayan siya.